Hi guys, good morning and welcome back again to my channel. And for today's videos, gagawa or mag-install tayo mag-initialize ng isa na namang mid-level printer. So, pakita ko sa inyo, run through itong simpleng installation. So, pag mid-level, medyo simple na rin naman siya. Pero papakita ko na lang din para alam niyo naman, basic. Tulad ng nakakagawian natin, wala akong intro, di ako marunong mag-edit. So, panoorin niyo na lang. Gagawin natin ngayong setup is EPSA naman. Yan. Ang dilim, di ba? Kasi nasa sulok ako. So, ang unang-una natin gagawin dyan, syempre, tatanggalin natin itong lahat ng kulay blue. At pag may nakita kayong kulay blue dyan, tanggalin nyo na. Kasi pag di nyo pa tinanggal yan, wala. Hindi, paano tayo mag-setup? Tanggalin nyo lang yan. Yan. Tanggalin nyo. Ito, meron ditong hidden Mickey sa ilalim, no? Hindi ko alam kung paano niya nasusupport na ba talaga yan. Pero yan, tatanggalin nyo lang lahat ng kulay. Tatabi nyo lang muna. Yan, ito, pati dito sa mismong media pot nya. Yan, dyan lang kayo. Tanggalin nyo lang lahat yan. So yan, meron pa rin dito. Tignan nyo lang yung mga likod. Tignan nyo lang kung maigi. Matanggal nyo lahat yan. Ayan, pag nakita nyo naman na okay na ang lahat, natanggal nyo na. Ayan, pati dito sa ilalim. Hindi pa pala. Ayan, nakita nyo na. Tanggal na lahat. Kampante na kayo na wala na kayong naiwan na kahit ano. Isaksak na natin siya. So, nakasaksak na siya. Ayan. So, pa-power on natin siya. Ayan. So, pag mga first time kasi, kailangan ilong press muna. First time lang naman. Ayan. So, mga 3-5 seconds pwede na. Hintayin nyo lang po. Tapos, lagay nyo po yung language na gusto nyo. Kung marunong kayo mag-Shanghai si... Ay po... Naging back. Oh, kinabahan ako. Muntik na ako maging Chinese. English lang tayo. Medyo delikado tayo dyan. Pag hindi natin mapanindigan yan. Ayan. Ay, 24 hours. Tingnan natin 12 hours, syempre. So, meet, tuloy, M. Ayan. Makita nyo, M, meter. Yung nakasabi ko, meet. Ayan. Install or cartridge. So, yun. Pag pinindit nyo naman yan, instruct naman kayo kung paano nyo gagawin yung pinaka-procedure nya. Nandyan naman siya. So, ayan. Teka lang. Kunin ko lang po yung mga natin. Ayan, nakakuha ko na ulit itong mga cartridge niya. So, ayan, tinitingnan nyo naman. Panoorin nyo lang kung gusto nyo panoorin. So, lahat naman ng printer may ganyan. So, papanoorin nyo o ayaw nyo, panoorin nyo na lang to. Ayan. Tapos, buksan nyo dito. Nandito lang yung cartridge. Kabit na lang muna natin. Install muna natin, syempre. Mahirap naman tayo dito mag-video tapos hindi gumana. Paganahin muna natin. Ayan, sige. Buksan na natin to. May designated naman siya, bawat isang kulay. Ay, baliktad. Yun lang. Ayan. Tapos, hintayin lang natin siya. Mag-preparing. And, syempre, sa mga ginagawa ng printer is initialization. So, maghihintay lang tayo, mag-initialize siya, and maglalagay tayo ng 36 inches roll ulit na papel na may available, or 30 kung wala. Pero hindi na kasi kayo dito pwede gumamit ng mga mas mababa pa sa 24. So, hindi maganda yung calibrating niya. So, mas maganda, pinaka widest possible. Kailangan meron kayong widest possible. Yan. Tapos, tingnan natin yung output niya mamaya. Magpiprint tayo. So, ang nakabundle sa kanya is 110 ml na cartridge, no, ink yun. So, almost 70% mauubos yun. 70% pa lang magagamit, sorry. So, may iwan siya less than 30%. Ganun. Nakita nyo? 30 minutes. Yan, maghintay tayo hanggang 30 minutes. Hintayin na lang muna natin siya. Ayan, hindi ko lang na-videohan. Biglang for 17 minutes na lang siya remaining. Bigla na lang nawala. So, kumuha kasi ako ng papel. So, yan. Pagka ready na siya, makikita nyo naman yung ink na nangyari. Ayan, almost, tama, no? 70%. 70% ng nagamit.
30% yung remaining. Less than. Hindi nagbabari. Mapapansin nyo, may maintenance box din yan. Tuturo ko na lang din kung sakaling yung pagpapalit niyan. Madali lang naman. Tapos yun, syempre maglo-load na tayo ng papel. Maglo-load tayo ng papel dyan. Itong tissue. Parang tissue paper. Ayun, tissue paper kasi tawag ko dyan. Pero, yan, roll lalagay yan. Yan. Open na natin. Yan. Tapos, ito nga pala ang aking partner. Palagay ng papel. Ang hirap pag-video eh. Kupal ka ba? Ayan. Yan, kapalit na papel. Tanggalin lang yung spindle. Yan. Nakita nyo yung spindle. May 3-core adapter din siya. Ayan. Nakita nyo? Yan, lang natin siya. Papalitan lang natin. Yan. Papalitan. Kabit lang natin. Yan. Tapos mapapansin nyo, meron naman dyang guide na kulay blue. Pakita mo yung guide na kulay blue. Wala, di ba? Wala na, hindi ko alam bakit. Pero dyan lang yan. Makikita nyo na may roller eh. May roller naman yan. Dyan nyo lang itutusok yung papel. Yan, dahan-dahan nyo ipasok sa loob hanggang marinig nyo yung yan, narinig yung titit. Yan, okay na. Yan. Tapos, ang ginagawa, sinasabi niya, pinapasara na sa atin eh. So, yan, sasarado na natin yan. Ayan. Tapos, syempre, kung anong paper type ang nilagay mo, ayun ang ilagay natin. Dahil plain lang yun, edi plain, okay lang natin. Pwede naman. Pero yan, pwede nyo pagpili-pili, pwede nyo laruin yan. Ayan, plain paper lang muna. Ayan, kasi mag-aano tayo eh, mag-calibrate muna tayo eh. Tapos pagka, syempre, pag galing sa factory yung mga papel, hindi pantay minsan yung cut niyan sa una eh. So, ang mangyayari dyan, magka-cut siya ng 2 inches. Mga 2 inches, magka-cut siya 2 inches. Para lang, ayan, nakita niyo yung dulo nito. Magka-cut na yan, 2 inches. Pero kung tama na yung papel mo, tapos minark mo siya as meron kang nilagay dito na numbers, hindi na siya magka-cut. Mag-i-scan lang yung ano niya. Ayan. Ayan, kakat pa siya. Nabahan eh. Yun, hindi siya nag-cut. Nakita nyo? Kasi nga, yung papel na yan, paulit-ulit na namin ginagamit. Kaya hindi na nag-cut dahil hindi siya bago. Pero kung hindi kayo talaga, hindi kayo kontento, pwede nyo pindutin to. Ayan. Tapos, feed and cut. Cut. Ayan. Yung standard lang na cut para makita nyo lang. Oh, yun, di ba? Siyempre, pag standard na cut, 2.5 ang kinat niya. Ano tayong magagawa dyan? Then, siyempre, para mag-nozzle check tayo, punta lang kayo dito sa settings. Malinaw ba yan? Settings. Settings, then, siyempre, maintenance. And, print nozzle check. Yan. Hindi na tayo makapag-print ng full color dito kasi konti na lang yung ink, wala pa akong backup. So, pagka bibili kayo ng mga printer na ganito, malalaki, mas maganda o mas advisable na bumili na rin kayo ng isang set ng backup. At least one set. Para at least hindi kayo mabitin pag marami na yung printing. And huwag kayong mag-alala, yung ink na nawala dito, 70%, hindi naman yan nawala talaga. Napunta yan sa mga tubo, sa cartridge. So, basyo sa ilalim. Ayan. Yan naman nalaglag. Ayan. Tingnan natin, oh. Diba? Ang ganda ng print, oh. Yan. So, yun lang. Pag sabihin nyo dito, pag okay, di okay. Oo nyo. Di processing na ulit siya ng bagong gusto nyo gawin. Yan. And yun lang. Thank you. Salamat sa panonood.